Isang mapagpalang araw po ang aming hatid mga kapatid mula po sa Ambaking Pabo Farm. Ito po yung aking mga pabo. For today's video mga kapatid, ipapaliwanag ko po sa inyo. Ganito kasi yung nangyari nung nagbasa ako ng comment, hindi na lang ako nag-reply. Yung video ko po na nag-upload ako na ayun nga, nagdesisyon ako na kakatayin na lang si Blackbird. Ayan. Ayun, kung babasahin, kung titingnan nyo po yung aking account, tapos bago ito in-upload, nasa pangalawang video, pababa. Ayun, marami pong comment doon. Ayan, para ang yung iba, sinabi nila wala daw akong kwintang breeder. Kasi yung breeder ko po, na napakinabangan ko daw ng ilang taon, ako pa mismo yung nagkatay. Ayun, kumbaga wala daw akong kwenta mga kapatid. So, for today's video, ipapakita ko po sa inyo kung bakit ganyan ako ngayon kung magdesisyon. Ang naging problema lang is, naiyak kasi ako doon sa video na yon. Hindi ko naman talaga balak umiyak noon. Kumbaga, marami nang napaloob doon eh. Kaya isa doon kung bakit ako umiyak, dahil ayun, mawawalan ako ng isang mahalagang materialis sa pagpaparami ng brood-rested. Ayan, isa na po talaga yun. Kumbaga, kailangan ko kasi ng materialis para makaproduce, kasi nagpa-farm ako ng pabo. Ayun, pero yung magkatay, hindi naman po yun. Wala na po sa akin yan, talagang buo na po yung aking loob. Doon lang, dahil ayun nga, mawawalan po ako. Kaya ako, ayun, napaluha talaga ako ng kunti mga kapatid. So ngayon, bibigyan ko po kayo ng idea kung bakit ganun yung desisyon ko dito sa aking pag-aalaga ng pabo. Kahit ako mismo na breeder, talagang ako yung kakatay talaga. Doon ka Blackbird, ako talaga yung naglinis mga kapatid, nagkatay. Ayun, kaya lang hindi pa yun nakain. Loobin ng Diyos, bukas kasi mayroon kaming gathering. Ayun, doon namin yun gagamitin. Ganito po yan mga kapatid. Wala daw akong kwinta eh. So, isahin natin. Papakita ko po sa inyo yung mga baluktot na paniniwala ng ating ibang kapwa-tao. So, yung iba, pag mayroon silang alaga, hindi po sila nagkakatay. Kumbaga, hindi po sila mismo yung tawag dito, humuhiwa sa liig para lumabas yung dugo. Ayun, mahina kasi yung kanilang loob. Mayroon po talaga, marami na po tayong makikita na gano'n, na hindi nila kayang ayun, magkatay ng sariling alaga. Pero dito naman po sa side ko po, ayun nga, ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit gano'n. Tinawag nila ako na wala raw akong kwenta. Sige, ayun na yung paniniwala ninyo. Pero ganito po yan mga kapatid, sa katagalan ko na po sa pag-aalaga ng pabo, mas alam ko na po kung paano ko po mapapakinabangan itong aking alagang pabo. So ganito po yan. Kaya ko po dinisisyonan na katayin na lamang po yun si Blackbird mga kapatid, dahil alam ko po kapag papatagalin ko pa yun, gagamutin ko pa, gagasto pa ako. Alam ko rin kasi na patungo rin yun sa mamamatay. Ganito kasi yung prinsipyo ng iba. Napakinabangan mo ng ilang taon, dapat hinayaan mo na lang, gamutin mo, paabayaan mo hanggang sa siya ay mamatay. Saan ba ang mas maganda? Yung mapakinabangan natin o yung masayang na lang? Kung gagamutin natin yun, isang tablita, 15 pesos. Gagamutin mo sa isang linggo, darating kasi yun sa punto na hindi na po siya kakain. Kumaga, kung sa tao pa yun mga kapatid, naka-admit na yun sa ospital, ayun, di ba, matrabaho, gasto, ano pa ba, maraming oras, nagugugulin, bantayan, pakainin, ganun yung mangyayari. So, ayun nga, dito sa akin mga kapatid, kapag mayroon pong nagkasakit na mapapakinabangan pa, hindi ko na po ginagamot mga kapatid, dahil ayun, unang-una, safety pa pong kainin kasi hindi pa malala yung sakit. Kung mga parang sintomas pa lamang po. At the same time, hindi pa na-applyan ng antibiotic. Ayan, biruin mo, yung kakainin ng tao tapos pinainom yun ng antibiotic. Ayun, para mas mapakinabangan talaga. Ang problema lang, yung iba,
Ang masahol talaga sa ganitong sitwasyon mga kapatid is yun po, hindi kasi niya kakatayin eh, gagamutin, and then parang nakita niya hindi talaga gagaling, saka pa kakatayin o ibibigay sa kanyang mga kaibigan. Yun ang mahirap kasi nga inaplayan mo na ng antibiotic. Alam naman natin yung antibiotic is against life po yan. Kumbaga nakakagaling, ngunit masama po yan sa ating kalusugan. Lalo na isang linggong pinainom ng gamot tapos hindi gumaling, ayun. Kaya sa akin dito, kapag may something na sa katagalan kasi natin sa pag-aalaga ng pabo mga kapatid, isang tingin pa lang natin sa ating alagang pabo, kaya na natin yang i-diagnose na pwedeng survive or papunta lang po talaga na mamatay o mamamayat. Kaya ayun, dahil nakita ko po si Blackbird na peligro, instead na masayang, biruin mo yun, yung naging timbang nga na ayun, lumiit na ngayon siya. Dahil nakitaan ko na kasi na hindi talaga, papunta na talaga siya sa hindi na mapakinabangan. Unti-unti na siyang lumiliit, hindi ko pa nga nalapatan ng gamot. So 15 kilos. Malinis na po yun, yung katawan na po yun, wala ng ulo, mayroon pang ulo pero wala ng paa, wala ng lamang loob, 15 kilos. So, ayun, mas malaking pakinabang yun. Pangalawa, kung kagagaya naman nung iniisip ng iba o yung suggestion ng iba, hayaan na lang na mamatay. Mga kapatid, napakalaking problema po yan dito sa akin kapag mamatayan po ako ng malaking pabo. Dahil itong area dito sa amin mabato. Pinakamataas na po yung maghukay ka ng isang dangkal na lupa kung hindi ka tatama sa matitigas na bato. 20 kilos na pabo. Paano ka makapaghukay nito? Hindi mo rin yan pwedeng itapon dyan sa damuhan kasi sobrang laki nun. Baka 2 linggo baka bago mawala yung baho nun o mas lalong tatagal pa. Problema rin yun. Dagdag na oras pa maghukay nito mga kapatid. Ayan. Kumbaga mga kapatid, praktikalan lang naman. Kung wala po akong kwinta, sana yung masasabi mo walang kwinta. Yung hayaan mong mamatay na maghago. Kumbaga, problema ka pa sa paghukay natin sa napakatigas na bato para makalibing. Or yung ikakalderitas. Kasi may katandaan na rin yun eh. Kung ililitso natin yun, sobrang tigas, sobrang kunat. So, praktikal lang po mga kapatid, yun po yun naman po. Dito kasi sa aking pagpapabo mga kapatid, ganun na po yung aking paraan. Kumaga, kung mga minor na sakit lang na kaya pa talagang gamutin, wala po yung problema. Gigamutin natin. Pero mostly kasi mga kapatid, pag sa pabo na po, pag paa po yung problema, lalo nang hindi po nakakalakad, matinding gamutan na po mga kapatid. Ayan. Time consuming, tapos ayun, gagasto ka pa ng gamot. At 50-50 pa kung makasurvive or mamamatay. Ayan. So, ba't naman tayo manghihinayang? Siguro kung hindi lang yun talaga napakalaki ni Blackbird at materialis ko dito sa aking pabuhan, hindi siguro ako makaiyak nun. So, napaiyak lang ako, napaluha lang ako. Ayun, hindi naman talaga iyak yun. Napaluha lang ako dahil ayun nga, nanghihinayang ako dahil materialis ko po yun. Napakaganda kasi na pag mayroon po tayong pabo na malaki na makikita natin sa ating pabuhan. At isa ba, hindi ako nagdalawang isip na talagang pakinabangan na lang na ikarne. Para naman siyang junior na natira, yan, si Big Boy. So, ayun po mga kapatid, doon po sa nagsasabi na wala akong kwenta, ayos lang. At least, yung sinabihan nyo ng walang kwenta, napakinabangan ko po yung pabo. At doon naman po sa nagsasabi na wala akong kwenta, ayun, sinong walang kwenta sa atin? Yung alagang pabo dahil na napamahal na siya,
gagamutin, hayaan hanggang mamatay, tapos ilibing. Gumasto ka na ng panggamot, gumugol ka pa ng oras, mamamatay, tapos maghihirap ka pa sa paghukay sa kagaya nito na hindi ka makakahukay ng sobrang lalim dahil sa tigas ng bato dito sa aming area. So, ayun naman po mga kapatid, mayroon naman tayong tawag dito, iba-ibang paniniwala. Yung paniniwala ko po is mayroon naman pong batayan kung bakit ko po yun yung aking naging desisyon, dahil unang-una hindi po bawal sa batas ng tao at sa batas ng Diyos na tayo mismo yung kakatay sa ating alagang hayop, lalo na itong mga hayop na intended talaga na pangkarne. So yung sa inyo kumbaga tawag dito pusong mamon yang sa inyo ayan, yan po talaga yung reality. Pusong mamon at isa pa walang batayan. Ayan. Instead na mapakinabangan sa inyo, kumbaga nag-aaksaya kayo. Pusong mamon. Ayan, pusong mamon na wala namang batayan pagdating sa ganong sitwasyon. So ayun naman po mga kapatid, ayos lang po kung ano po yung sasabihin ninyo sa akin. Kumbaga praktikalan lang mga kapatid. Ayun, mas maganda para sa akin, mas maganda kasi yun. Hindi pa nalapatan ng antibiotic. Tapos hindi pa pumayat masyado. Ayun lang nga. Magkaiba po kasi tayo ng paraan at paniniwala. Ako, kaya ko pong magkatay ng sarili kong alaga. Ayan, kaya ko pong gumiit ng kanilang liig. Kasi yan naman po talaga yung kanilang tawag dito, serbisyo sa tao. Ayan. Kung ayaw nyong magkatay ng inyong alaga, kasi sa inyo na po yan. Pero ayun nga, paniniwala yan na walang batayan. Walang konkretong batayan. Kasi nga, hindi po yan bawal sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Ang pinakamasaklap lang, yung iba na ginagawa, ayaw nilang magkatay, ayaw hinahayaan nilang mamatay. Pag namatay na, ayun, pinapakain pa sa iba. Ayun, yun po yung bawal ng Diyos kasi binigti na po yun mga kapatid. So, hanggang dito na lamang po mga kapatid. Pasensya na po. Ayun, hindi naman talaga natin tawag dito. Yung iba nakakaintindi naman sa side ko po, yung iba hindi talaga sila nakakaintindi. Siguro nagsisimula pa lamang po sila sa pag-aalaga. Ganun talaga mga kapatid. Ako din dati, nung nagsisimula pa po ako, sayang materialis, lalo na wala tayong materialis. So gagamutin talaga natin. Gagawa tayo ng paraan para magamot pa yon. Pero pag kagaya na po kayo sa akin na mayroon na pong mga pabo, ayun, hindi na po tayo manghihinayang kasi nga ayun, mas iniisip natin kung paano natin mapapakinabangan talaga at hindi masayang. Yun po yung mahalaga, hindi masayang. Hayaan mo lang mamatay yung 20 kilogram na pabo. Hayaan mo lang ilibing, pwede pa namang mapakinabangan. Pagpalagay natin 400 ang kilo ng live, tapos 20 kilos. Gaano na yun ka laki? 8,000. Hayaan mo lang ilibing yun. Tapos gagastuhan mo pa ng oras, panahon, gamot. Ayan, iba po tayo mag-isip mga kapatid. Kung para sa inyo, wala po akong kwintang breeder. Nasa sa inyo na po yan. Pero ako bilang breeder ng pabo mga kapatid, pag may nakita po akong nagkakasakit, ayun. Kumbaga, kung pwede pang mapakinabangan at hindi pa naman tayo nakakalabag sa batas ng Diyos at batas ng tao, go tayo dyan. Hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa Diyos. Pag-ibig.